Hi everyone, my name is Phoebe and welcome to part 2 of our weekend getaway trip. This was Holy Week and we went to the Union this time. Time check, it is 4:45. Finally, nandito na kami sa La Union after pakahaba at napakainit na drive. Dito pa rin kami nakapark sa Park and Surf. And yung parking dito is 350 per overnight. So, 5 a.m. till 1 p.m. Ang maganda dito kasi right across the street, may maganda siyang liguan. 50 pesos siya kada shower or CR 20 pesos. Ayun, so kakain muna kami. Ang daming liempo. Sarap. Sarap na, parang mga parisan. Okay lang yung sinilaw na malamig. Sarap. Ang harap. Fresh pa din eh. Sarap ng talaba. Oo, fresh. Matamis pa rin. There were a lot of tourists at this time, and the parking situation was tight. We were parked closer to the highway because this was the only slot available, but that's okay because it was still near the beach. We were happy to arrive with just enough time to eat and then watch the sunset. I usually enjoy places with lesser people, but I didn't mind this time because we've actually been craving for social experiences since we both work from home and haven't been going out for months. Lumipat ulit kami ng parking. This time, mas malapit na sa dagat. Ayun yung busy street ng LU. Tapos ito yung parking. And dito kami lumipat sa mas better parking. And then, doon lang yung dagat. Yung unang pinuntahan namin na pay shower, triple shot, tapat lang yun mismo as in across the street ng pay parking. 50 pesos lang siya per ligo. Pero napakaraming pila. So, isang cubicle lang. Tapos siguro may hinihintay pa na buong family. Nakapila ahead of me. So, mga 5 sila. Isipin nyo kung 15-20 minutes per person, diba? So, mga 1 hour yun. Eh, hindi ko na kayang hintayin. So, buto na lang nakita namin tong hillside. Tapos, pay shower din siya. Although, 75 pesos lang. Tapos, ang ganda ng banyo. Tama ko kayo. Kailangan tanggalin yung slippers kasi malinis masyado yung bahay. Sobrang linis niya. So, ito yung toilet. Saka shower. O, diba? Ang linis. Ang linis-linis. Tapos, ayan ako. Hi! Okay na din to kahit 75 pesos per person per shower. Kesa maghihintay ako ng isang oras. 25 pesos lang naman. Ano ba yan? Pilipirin pa ba, diba? See you later! Maliligo lang ako ulit. Dami ko ng ligo. Habang naliligo sila, maghugas muna ako. So, lumabas siya para sa pay shower. And then, ako balik muna dito sa van para magbawas lang ng hugasin. Yeah. Okay, tapos na ako maligo. Sobrang sarap. And I think it's worth it for 75 pesos. Pam went to shower after me, and we enjoyed the rest of the night. Late na kami dumating sa Flotsam and napakahirap pala pumasok dito pag 10 p.m. to 11 p.m. na. Luckily, there was a stranger named Jay na nagsabi sa bantay na kasama niya kami kahit hindi naman, so we were able to get in. It was so fun and we even met this bunch of baguettes who adopted us in their group, so we had extra fun that night.
Yung door sa likod, yan lang? Or... Pwede gusto mong babaan na unti. Pwede mo lang ganyan. It's super cute. Bagay mo. Lately, I'm out there with the Navy. The dockyard feels like safety. It's 5 a.m. and 80. Where have you been? Safe. Dito na tayo sa La Union, and this was a pretty slow morning. Mas madalas talaga ako maunang magising kay Pam dahil mas late din naman talaga siyang natutulog. Minsan kasi nagtatrabaho pa siya or minsan nag-scroll ng phone para magpaantok. Okay lang din naman sa akin yun para mas nakakagalaw ako ng maluwag pag umaga. Mga 10:30 AM na nito and pumapasok na sa loob ng van yung sinag ng araw. Nagsabi ako kay Pam na balik na rin namin yung pwesto o pagkakapark ng van para hindi na rin masyadong uminit sa loob. Maliit lang na bagay kung iisipin, pero napakalaking ginahawa lalo na kung matagal kang nananatili sa loob ng ganitong sasakyan. Never been this old before, and I'll never be this young again. So, day 2 na namin ngayon. Super nag-enjoy kami kagabi. 4 AM na nga kami nakatulog eh. Nagising kami mga 9, we're almost 10. And yan, nag-ano na kami. Nag-ayos lang ba ng konti. Ayun, tapos nasi-CR ako. So, piling ko, punta kami doon sa taas. Para magpupo. Ito yung sinasabi kong play restroom na katapat lang ng parking namin. Pangalan niya is Triple Shot. And okay din naman siya. May water. Tapos, okay na rin yung toilet. Yes, wala, diba? Ayan, yan yung toilet. Tapos, may running water. Bongga. Maligo. Ito yung pinakamaraming ligo namin na vlog. Oo. No, ba't tayo naliligo? Sobrang init kasi. Tsaka maraming liguan. Kaya take advantage. Sandwich muna kami bago kami lumabas at maghanap ng kakainan. So, baka maraming tao. Tapos,
matagal yung mga waiting line. Maganda rin may mga ganitong pagkain pag nagva-van life para madali lang ma-prepare and makain at hindi maabutan ng sobrang gutom. Sarap buhay. Bye! Mamaya siguro magkatatingin niyo yung ibang tao. Dapat pag Easter Sunday, mas maraming tao. Parang ngayon, nawala yung mga tao. Wait, hold on, this might be Martin. Let's face it, you had a bad day, you can't take it, just more of the same. You've been working hard as you can, one step forward, two steps back. We followed all the rules, but look at us now, don't even know what we want anymore. Napakaraming choices, pero ending, dito pa rin kami sa Surfers Grill na punta. Last na to, promise. Pero kasi I think sulit naman talaga para sa only pork, beef, chicken, and seafood for 389 pesos per person. Get in the mood, let loose, dance until the sun rises. Nakakuha pa kami ng free ice cream, free taste ng ice cream sa 7-Eleven dito. Tricycle na rin kami pabalik dahil mga momsers, pansin nyo naman na hulas na tayo dahil sa sobrang init. Dito pala kami bumalik sa Great North and 50 pesos yung binayaran namin doon sa tricycle. Meron din akong work tong araw na to kaya kailangan kong sumilip very quick and magpasa ng report. Doon naman kami doon sa beach side kasi pa sunset na naman. So tambay, last tambay bago umuwi. Nakita namin ulit si Sir na nagbebenta ng coffee kaya umorder ulit kami sa kanya. Pero since busog pa kami, isa lang yung in-order namin. Dito na sana ako sa van magbabanaw dahil pauwi na rin kami. Pero syempre, sa channel na to, hindi pwedeng walang aberya. Alam ng mga OG yan. So ayun, nag-crack yung hose ng water system namin. And nag-spray ng water kung saan-saan. Kung dati siguro to nangyari, magpapanik, mag-aalala, or maiiyak na naman ako. Pero sa sobrang dami namin pinagdaanan sa ganitong lifestyle, sus Mariosep, sanay na tayo dyan. Nagkaroon siya ng crack kanina. Sumabog yung water. Ay, panyeta. And ayun, ayos na lang namin to pagbalik. Bali, sinimot ko na lang lahat ng tubig na natitira dito sa van para makapagbandaw. Tapos, nag-bihis na rin kami para makapagbiyahe pa uwi.
Maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta and wish ko someday magawa ulit namin to ng full-time katulad ng dati and mas marami pa kaming lugar na mapuntahan para ma-share sa inyo. And please don't forget to like, comment, and subscribe dahil malaki ang maitutulong nito sa ating munting channel. As always, thank you guys for watching. See you on the next one.